magandang gabi sa inyong lahat. Tayo ay magpapatuloy sa ating aralin sa pangalawang sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. So tayo ay nasa chapter 1 and mag-umpisa tayo sa verse 12 hanggang sa chapter 2 verse 4. Now this is our boast, our conscience testifies that we have conducted ourselves in the world, especially in our relations with you, with integrity and godly sincerity. We have done so relying not on worldly wisdom, but on God's grace, for we do not write you anything you cannot read or understand. And I hope that as you have understood us in part, you will come to understand fully that you can boast of us just as we will boast of you in the day of the Lord Jesus. Because I was confident of this, I wanted to visit you first so that you might benefit twice. I wanted to visit you on my way to Macedonia and to come back to you from Macedonia, and then to have you send me on my way to Judea. Was I fickle when I intended to do this? Or do I make my plans in a worldly manner so that in the same breath I say both yes, yes, and no, no? But as sure as God is faithful, our message to you is not yes and no. For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, by me and Silas and Timothy, was not yes and no, but in him it has always been yes. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us, set his seal of ownership on us, and put his Spirit in our hearts as a deposit, guaranteeing what is to come. I call God as my witness, and I stake my life on it, that it was in order to spare you that I did not return to Corinth. Not that we lord it over your faith, but we work with you for your joy. Because it is by faith you stand firm. So I made up my mind that I would not make another painful visit to you. For if I grieve you, who is left to make me glad, but you whom I have grieved? I wrote as I did, so that when I came I would not be distressed by those who should have made me rejoice. I had confidence in all of you that you would all share my joy. For I wrote you out of great distress and anguish of heart, and with many tears, not to grieve you, but to let you know the depth of my love for you. So, si Apostol Pablo, dito ay nagkaroon po ng pagbabago sa kanyang plano. Okay. Dahil nga napakarami ng mga kumukutya sa kanya at sinisiraan siya sa loob ng iglesia ng Korinto, ay ninais ni Apostol Pablo na dumaan sa Korinto sa kanyang pagpunta sa Macedonia at sa kanyang pagbalik, papunta muli ng Ephesus, ay dadaan muli siya ng Korinto. Okay? So, yan ang kanyang naisin. Pero sabi nga, itong sulat na to, sinulat niya para ipakita na totoo, na malinis ang kanyang konsensya, na yung kanyang pagtatag ng iglesia ng Korinto, at nakilala siya doon ng mga taga-Korinto, na mahigit, sabi nga, 1.5 taon siyang nandoon. Mababasa niyo yan sa Acts chapter 18 verse 11, na talagang siya ay taong may integridad. Okay? So yan ang gusto niyang patunayan, na
pwede niyong paniwalaan ang aking mga salita, ang aking mga binabahagi, sapagkat yan naman ay nakita niyo na nung ako ay kasama niyo pa. Kaya't darating, sabi nga, ang panahon na maintindihan nyo ito. Kahit partial, but sabi nga, later on, you will understand fully, sabi sa verse 14, that you can boast of us just as we will boast of you in the day of the Lord Jesus Christ. Meaning kasi sa pagbabalik ng Panginoon, tayo ay magkakaisa. Amin kayong itataas at kayo rin itataas din kami dahil nga tayo'y iisang katawan ni Kristo. Sinabi nga niya, because I am confident of this, gusto ko kayong bisitahin. At yung kanyang itinerary, yan ang kanyang original na plano. Pagkagaling niya sa Ephesus, dadaan ng Corinto, bibisitahin ng mga kapatiran, and then magta-travel siya papunta ng Macedonia. At pagbalik niya ng Macedonia, gusto niyang bisitahin sila a second time around. Pero anong nangyari sa kanyang pagbisita ay nakaranas siya ng matinding dagok sa kanyang puso dahil malamang ay kanyang naengkwentro ang mga taong bumabatiko sa kanya at maaring may ilan sa mga taga-Korinto ang nadala ng mga naninira kay Apostol Pablo. Kaya't sinabi ko nga kahapon na kanyang isinulat yung supposedly pangatlong sulat yun na may mga nasabi siya doon na mga masasakit para sa mga taga-Korinto. At ngayon dito kanyang ipinapaliwanag. So yung mga katunggali ni Apostol Pablo sa Korinto ay kanilang pinipilit na mahikayat itong mga Kristiyanong naroroon na itong pagbabago ng plano ni Apostol Pablo ay isang ebidensya na hindi siya pwedeng pagkatiwalaan. Wala siyang isang salita. Yan. Na sabi nga pabago-bago ang kanyang isip, so he is unreliable. Kaya't yung rhetorical question na bababasa nyo dyan, sinasabi na he says yes and no at the same time. So ibig sabihin, hindi mo maintindihan kung ano ba talaga. Yan. Oo ba o hindi. Parang ganyan ang gusto nilang ipamukha sa mga taga-Korinto kung ano si Apostol Pablo. In any case, sabi nga, yung plano niya na bisitahin ng mga taga-Korinto ay hindi nga natuloy. Pero, na-modify lang. Okay? Hindi niya mabibisita, pero nagkaroon lang ng mga modification. Gaya tayo, minsan, nagbabalak tayong pumunta sa isang lugar pero hindi kagad matuloy-tuloy kasi nga nagkaroon ng panibagong plano. Pero ganun pa man, matutuloy pa rin yung pagpunta ron. So yung sinasabi niya sa verses 18 and 19, yung yes and no, okay, ang appeal ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, yung kanyang ebanghelyo, mensahe, magandang balita na kanyang ipinangaral sa kanila. Pinaniwalaan nyo to at nalaman nyo na ito ay totoo at ito ay hindi kumbaga malabo, pagkus malinaw, at ito ay na-experience ninyo rin bilang mga mananampalataya kung gaano katindi ang kapangyarihan ng Diyos na baguhin kayo mula sa inyong pagiging pagano at kayo ngayon ay mga anak ng Diyos. Kaya't sabi nga diyan,
For the Son of God, sa verse 19, Jesus Christ, who was preached among you by us, by me and Silas and Timothy, mga kasama nito ni Apostol Pablo rin, was not yes and no, but in Him it has always been yes. Ibig sabihin, ang mga pangangaral patungkol sa Diyos, kay Kristo, specifically, ay totoo. Kaya't, sabi nga, and so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Ano ibig sabihin yan? Kaya't nung pinapangaral niya to, yung salitang Amen ay pagsasang-ayon ng mga taga-Korinto sa loob ng iglesia nila sa mga salitang kanilang natanggap. So, ganun din tayo sa panahon natin ngayon. Bakit tayo nag-amen? Ibig sabihin, nakikisang-ayon tayo doon sa sinabi ng mga ngaral. Yan. Kaya sabi dyan sa verse 21, now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. Sino ang magpapatatag sa atin? Hindi ang sarili nating lakas o ang ating galing o dunong, kundi ang Diyos mismo sa pamamagitan ng kanyang salita. Dito tayo napapagtibay. Kaya tayo ay nagpapagal, tayo ay nakakapagpatuloy sa ating lakad, sa ating pananampalataya, sa ating pag-iebanghelyo, sa ating paninilbihan sa Panginoon ay dahil nga sa salita ng Diyos na ating natanggap. Okay? At hindi lang yan. Sabi nga dyan, He anointed us, set His seal of ownership on us. Kumbaga tayo ay inako na ng Diyos na kanyang pag-aari at binigay niya ang kanyang espiritu sa ating mga puso para ito ay maging isang deposit. Okay? Pag sinabing deposit, parang yung earnest money. Ito ay pauna pa lang, yung banal na espiritu. Pero bubuuin ko yung bayad na yan. Parang ganon. Earnest money, pero pagdating ng panahon, bubuuin ko, babayaran ko yan. So, ang banal na spirito ay sa deposit, guaranteeing what is to come. So, ang banal na spirito ang siyang gumagarantiya sa atin, sa ating pagiging ligtas, sa ating pagiging anak ng Diyos, sa ating pagiging kasapi na sa kaharian ng Diyos, sa pamilya ng Diyos. At sa kanyang pagbabalik, ay kanya nang itong bubuuin. Ito yung sinasabi ko sa aking preaching nung Sunday. Sabi nga, yung partial sa Old Testament, yung mga anino lang. Okay? Mga hayop, yung templo, yung saserdote, lahat ng yan ay mga anino lang ng realidad na si Kristo. Siya ang tunay na substance. At dito nga, pinapakita naman na itong unang pagdating ng ating Panginoon ay kanyang sinabi sa John, na aking hihilingin sa Ama na bigyan kayo ng katuwang. Siya ang Parakletos, sabi nga ang Holy Spirit, na siya ngayon ang magpapaalala sa inyo lahat ng aking mga itinuro sa inyo. So yan ang gawain o role ng Holy Spirit. And He will guarantee itong ating katatayuan bilang mga anak ng Diyos hanggang sa pagbabalik ng anak ng Diyos. At sa kanyang pagbabalik ay kanya na tayong kukunin at dadalhin niya na tayo sa kanyang kaharian. At doon magiging buo na ang lahat. Wala na ang kamatayan, di ba? Wala nang paghihirap, wala na tong pandemic. Dahil nga lahat ay nasa maayos, nasa katinuan na ang lahat. Okay? Yung mga pananaghoy ng buong nilikha ay mawawala na. Sa ngayon ay nananaghoy pa. Sabi nga, all of creation is groaning na mabago itong sitwasyon na ating kinagagalawan ngayon. At patunay dito, sinasabi ni Apostol Pablo, I call God as my witness. At mismo itataya ko ang aking buhay.
Okay? So, sabi niya, hindi siya bumalik sa Korinto dahil nga may mga pagbabago lang. Pero huwag kayong mag-alala, ako'y dadaan at dadaan dyan. Hindi dahil sa, sabi nga, we lord it over your faith, ibig sabihin na hindi namin kayo binola, hindi namin kayo ginamit, okay? Ba't kami ay nagtrabaho kasama ninyo para sa inyong kasiyahan? Dahil nga sa pananampalatayang ito na meron tayong lahat ng mga tagasunod ni Kristo, dito tayo tumatayo. Our faith in Christ makes us stand firm. Okay? Kaya't sinabi nga niya dyan, so I made up my mind that I would not make another painful visit to you. So ibig sabihin, natuloy yung kanyang pagbisita, nagkaroon ng tawag dito, painful experience si Apostle Paul. At the same time, sabi niya, for if I grieve you, sabi niya, kung sakali mang nasaktan ko kayo, sino ba naman ang siyang magbibigay ng kagalakan sa akin, kundi kayo rin na aking mga nasaktan. So, sumulat ako sa inyo dahil nga sa mga natanggap kong mga batikos. So, he was in distress na kung saan ay ito nga yung mga katunggali niya sa loob mismo ng Corinthian Church na siya ay sinisiraan. Pero sabi nga niya, I had confidence in all of you that you would all share my joy. For I wrote you out of great distress and anguish of heart and with many tears, not to grieve you but to let you know the depth of my love for you. So dito nagpapaliwanag si Apostol Pablo sa kanila na mahal niya ang iglesia. At hindi niya hahayaan na maligaw sila ng landas at hindi niya pababayaan na magwagi ang mga katunggali niya, yung mga bulaang mga ngaral na may mga ilan na nga na nakuha. Pero sabi nga niya, aking kayong bibisitahin muli dahil ito'y aking pangako. Kaya't nangyari nga ito, nagbumisita siya and supposedly may mga ilang sulat pa siya at ito na nga ang huling sulat niya, pero makikita natin 1st and 2nd Corinthians lang. So sabi ng iba kasi nahati yung dalawa. Pero yung iba naman sabi nawala yung gitna, yung pangatlo. Okay, yung pangalawa at pangatlong sulat. Kaya itong dalawa lang ang na-preserve. Yan. So dito makikita natin ang puso ni Apostol Pablo na kahit na siya'y nakapagsulat ng maaring hindi ikasisiya ng mga taga-Korinto, kumbaga parang rebuke. Pero nakita naman natin na doon sa pagsabi ni Titus, nung tinanong niya kung kumusta ang mga taga-Korinto, ay nasabi naman ni Titus na tinanggap naman nila ng maluwag yung iyong mga sulat na yon. Kaya't kumbaga naging maganda sapagkat naliwanagan ang mga taga-Korinto. Kaya't dito sa pangalawang sulat ni Apostol Pablo sa kanila, sa itong 2 Corinthians, ay pinapaliwanag na lang ni Apostle Paul yung mga saan ba nanggaling siya nung sinulat niya yung mga severe letter na yon na sinasabi. Okay? So, ganoon din po sa panahon natin ngayon, ang mga pastor ay naririyan para sa inyong
kabutihan, para hindi kayo maligaw, para hindi kayo madala ng mga nagkukunwaring mga ngaral pero hindi naman pala. Mga wolves in sheep's clothing na sinasabi. Kaya ganun na lang yung naisin ng mga pastor na magpalalim ang mga iglesia na kanyang sinasakupan pagdating sa salita ng Diyos para oras na dumating ang mga ganitong klase ng mga katunggali sa loob ng iglesia ay madaling malalaman ng mga tunay na mananampalataya na ay hindi tama na itong tinuturo ng mamang ito o ng taong ito. Tama yung tinuro sa atin ng ating pastor. Kaya nga, makikita natin si Jesus Christ, He is the good shepherd. Sabi nga niya, I lay down my life for the sheep. At ganun din ang mga pastor supposedly. At isa sa gawain ng isang pastor ay ang maghanda ng kanyang ipapangaral kada linggo o sa Bible study para nang sa ganon may maipapakain siya sa kanyang mga tupa. Ang mga pastol ay mga under shepherd lang because the true shepherd is the Lord Jesus Christ. Kaya't walang ibang ini-imitate ang mga pastor gaya ni Apostol Pablo kundi si Jesus dahil siyang tunay na pastol. Kaya sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. At kapag ang mga pastor ninyo ay walang ganitong puso at hahayaan lang kayo na mapariwara at makaharap ng mga mababangis na hayop, I'm talking figuratively, meaning to say, na mga taong maaring lalamunin kayo, ibig sabihin lalamunin kayo sa kasinungalingan, ay at least kahit papano yung mga tunay na mananampalataya dahil sila ay nakinig sa tunay nilang pastol ay sila ay magiging matatag hanggang sa kahuli-hulihan. Kasi the name of the game is perseverance. Hindi tayo pwedeng ano lang tayo yung papetek-petek lang. Okay? Kaya tayo nag-aaral, nagpapalalim kasi hindi malayo na maaring may pumasok ng mga wolves in sheep's clothing sa loob ng iglesia. At kapag halimbawa na wala na yung pastol, halimbawa namatay, or dinala ng Panginoon sa ibang lugar, gaya ni Apostol Pablo, palipat-lipat siya ng lugar kasi siya ay nag-church plant. Papasok ang mga bulaang mga ngaral na ito. Guguluhin nila at sisirain nila ang gawain ng pastol na mabuti. Kaya't ang mga tao na nagpalalim ay hindi nila hahayaan na mangyari yon. Kanilang tatayuan ang katotohanan at kanilang i-rebuke itong mga bulaang mga ngaral na ito. So I hope and pray na marami tayong natutunan dito sa mga dinanas ni Apostol Pablo at ng Iglesia ng Corinto. At sa mga susunod pang mga araw ay ating makikita pa ang mga ibang mga katangian na dapat meron sa loob ng iglesia. Okay, so magandang gabi po sa inyong lahat. Dito na po tayo magtatapos.